Ang sabi doon, ang Diyos ang ating sandigan. Sino po ba dito ang nasa different season ng buhay? Iba-ibang season. Nasa wilderness season, nasa season ng saya, nasa season ng lungkot. Iba-iba po yung season natin. Amen? Pero ang sabi po ng awit na yon, sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sino po ditong in love sa Panginoon? Ito lang po ang sigurado, in love po ang Lord sa inyo. So hindi po niya kayo pababayaan. Amen? Hallelujah. Can we give the Lord the best clap offering again? Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, we want to worship you. Panginoon, purihin ka, Panginoon, sa umagang ito. You deserve our praises. You deserve our life, Lord. We thank you. We bless your name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. Ayan, settle down. Magandang umaga po. Magandang linggo ng umaga sa inyong lahat. Amen. So ang ating pong pastor ay nasa Cagayan. At kung nanonood pa ang Cagayan, magandang umaga po sa inyo dyan. Amen. Sino po dito ang na-bless doon sa worship? Amen. Parang pwede na ba tayong umuwi? Kasi blessed na tayo eh. Pero alam nyo po, marami pa pong ibibigay ang Panginoon sa atin. This is a time of refreshing. Amen? Nasa ano po tayo? Nasa fireplace. Pag sinabi po nating fireplace, isang lugar kung saan naiinitan po tayo. Meron na po ba ditong nanlalamig? Meron nang nanlalamig? Pakitanong yung katabi mo, nanlalamig ka na ba? Ayan, panahon na ng pag-init sa Panginoon. Amen. Amen. Okay, ready na po ba ang Amazing Church Pasig? Amen. Sa mga hindi po nakakakilala sa akin, ako po si Feds, asawa po ni Pastor. Ang palaging naiiwanan kapag siya ay wala. Diba? Okay, so tayo po ay nasa series ng Building Together. Tama ba ang series natin? Okay, yung week 1 po natin entitled Principles of Rebuilding. Yung week 2, yung last week, Doing the Good Work. Yung buong week po ba, nag-good work, may good work po ba tayo? Doing the good work. Meron nang nag-good work, may good job na ba sa atin? And then today, we will talk about the power of teamwork. Ang kapangyarihan ng sama-sama, tulong-tulong, nagkakaisa. Ayan, makapangyarihan daw po yung magkakasama po tayo. Alam ko, lagi nyo nang naririnig ito. Pero ang sabi po dyan, inseparable, ibig sabihin, ang team at saka ang work, hindi pwedeng paghiwalayin. Kailangan magkasama talaga siya. Pakisabi sa katabi mo, kasama kita. Okay, sa kabila naman, sabihin mo, huwag kang mawawala. Ayan, may nawawala kasi. May mga nawawala po tayo. Napaka-importante po ng teamwork. Kasi ang trabaho po natin bilang mga Kristiyano, ang Great Commission is a team work. Hindi po yan trabaho ng chosen few. Diba? Hindi yan trabaho ni pastor. Bagamat siya ay kabahagi at siya ay may tawag, pero yan po ay trabaho ng bawat isa sa atin. Mapabata, ayan, may mga bata dito, trabaho po natin ang Great Commission. Pag sinabi natin Great Commission, ito po yung ibinabalik natin ang mga tao sa paanan ng Panginoon. Alam po nating lahat ang mga tao makasalanan. Meron po ba ditong matuwid? Meron matuwid? Ipapako natin sa cross. Amen? Sabi po ng Biblia, wala pong matuwid, wala kahit isa. So lahat po tayo lumayo sa Panginoon. At ang trabaho po ng mga Kristiyanong katulad po natin ay ibalik po sila sa kanilang relasyon sa Diyos. So napaka-importante po ng teamwork. Mabuti na lang hindi kami nag-iisa at kasama namin kayong lahat. Palakpakan nyo ang sarili nyo. Ayan, praise the Lord. Praise God. Okay. Siyempre, technically challenge po. Naka-on po naman. Ayan. Ayan. Ang sabi po ni Helen Keller, hindi ko alam kung kilala niyo po, kapitbahay po namin yan eh. Ang sabi niya, alone we can do so little, together we can do so much. Amen? So yung isang magagawa natin,
ay hindi kayang gawin ang isang church na to. Kaya ko ba to? Kaya ba to ni pastor? Si pastor yung nagda-drums. Tapos pag okay na yung drums, tatakbo siya sa harapan. Magpapaawit siya. Di ba? Parang ang sagwa naman yata no, no? Siya lang lahat. So, sabi ni Michael Jordan, talent wins games, but teamwork and intelligence win championships. Ayan. Bakit ba sunod-sunod? Okay, coming together is beginning, staying together is progress, and working together is success. Ayan, napakarami po nating quotation about teamwork. So I'm sure, pagkatapos nitong 5 quotation na to, pwede na tayong umuwi. Kasi naintindihan na natin siya. Okay, eto sabi ulit, bakit bumalik siya? Ako ba ang pumipindot o kayo dyan? Ako ang pumipindot. Mali ako. Iyon. Okay, none of us is as smart as all of us. Do you agree? Amen? Wala tayong pare-parehong galing. Pero if we come together and put our intelligence sa isang mission, kaya po natin, mas matalino po tayo. Di ba? Pag marami tayo. Phil Jackson, ang sabi niya, the strength of a team is each individual member. The strength of each member is the team. So yung mga bata po dito, kabahagi po kayo ng team. Okay, so wag nagpapasaway kasi pag nagpasaway ay yung buong team ay matatalo ang sabi. 'Di ba? Yun ang sabi dito ni Phil Jackson. Ito sabi ng tatay ni Kuya Dre. Great things in business are never done by one person. They are done by a team of people. So no matter how smart you are, no matter how intelligent you are, kahit na napakagaling mong manager, if you are doing it alone, you will never be successful. Kahit na galing mong leader, magaling kang pastor, yung hindi pagtayo mo pa lang ng hagdan, ng stage, natutumba na mga tao. Very anointed. But if you are doing it alone, you will never be successful. Amen? Ito naman ang sabi ng tatay ko. Yan, si tatay ko yan, si Solomon. Sino nakakakilala kay Solomon? King Solomon, he is the wisest man ever lived. So, meron siyang sinabi na siyempre, mas paniniwalaan natin ang sinabi ng Biblia kasi i-explain niya sa Ecclesiastes ang importance ng teamwork. Ang sabi niya sa Ecclesiastes 4:9-10, two people are better off than one, for they can help each other succeed. If one person falls, the other can reach out and help, but someone who falls alone is in real trouble. Likewise, two people lying close together can keep each other warm, but how can one be warm alone? Meron ba pwedeng magpainit ng mag-isa lang siya? Pwede siguro kapag naka-winter jacket. Pero kung gusto mong uminit sa panahon ng winter, kailangan meron kang kasama. And then a person standing alone can be attacked and defeated, but two can stand back to back and conquer. Three are even better, for a triple braided cord is not easily broken. Can you imagine, si Solomon po is the wisest king ever lived. Pinaka-wise po siya until na wala pong nakakatalo sa kanya. In fact, siya lang po ang tao na kaya makipag-usap sa hayop. Naiintindihan niya po ang hayop. Meron bang ganun ngayon? Wala. Pero ang sabi niya, no matter how intelligent and smart I am, I need someone to be with me. In fact, meron siyang 12 governors. Ang 12 governors niya supports him and provides for him sa loob ng 1 taon. So kung siya nga na kailangan ng kasama ay naniniwala sa teamwork, sino pa kaya tayo? So kahit introvert ka, kailangan mo ng kasama. Okay? You need people around you who will encourage you, who will lift you up when you're down. You need someone who will be there for you during tough times. So wag daw po tayong nag-iisa. Alam ko may mga tao dito gusto lang nag-iisa, pero you cannot live alone. No man is an island, alam po natin yan, di ba? Wala pong pwedeng, all of us are interdependent. Meron po tayong, may mga bagay na kaya nating gawin mag-isa, pero hindi po lahat ng bagay. You need someone to be there. Kailangan mo nang nagtitinda, di ba? Kasi kung walang nagtitinda, wala kang pagkain. Kahit mag-isa ka, amen? So people who are always alone have the tendency to get depressed.
mapapansin niyo po, ang mga taong palagi nag-iisa, merong depression palagi. Depression, meron silang anxiety, kasi wala silang pwedeng kausapin. So you need someone to keep you warm. Lahat po nangangailangan ng teamwork. Kailangan sa family ng teamwork. Kapatid, kung mag-isa ka sa pamilya mo, wala kang pakialam sa mga kapatid mo, panahon na ng pagbabago. Pakisabi sa katabi mo, panahon ng magbago. Oo. Work as a team in your family. Hindi lang sa church. Magbago na po tayo. Mabigat ang gawain, ang lahat ng bagay kapag tayo po ay nag-iisa. Actually, ang ating Diyos, Jesus, God the Father, and the Holy Spirit, team player po sila. Paano ko po nasabi? Sa Old Testament, in the beginning, sabi ng Genesis 1 and chapter 1 verse 1 and 2, sabi doon, in the beginning God created the heavens and the earth, and darkness is in the surface of the deep, and the Spirit of the Lord is hovering over the waters, and God said, let there be light. So yung spoken word, si Jesus po yun, they are present in the creation. So may teamwork. Jesus is a team player as well. Hindi siya nag-minister sa mundo ng mag-isa lang. Meron siyang mga disciples. Meron siyang 12 core group, at meron siyang 72, meron siyang 120, at before siya umakyat sa langit, meron siyang 500 kasi marami na pong tumalikod sa Panginoon during that time. But Jesus is a team player himself. So ang Great Commission, ang pag-abot sa mga tao, hindi po dapat trabaho ng isa. Hindi lang dapat si Ate Abby. Hindi lang dapat si Bled. Dapat lahat po tayo. Lahat tayo tinawag ng Panginoon. Meron pong tinawag sa atin bilang para mag-lead. We have a pastor. But the work should be done by everybody. Amen? Kasama po ba namin kayo? Amen. Amen. Okay, so babalikan po natin yung rebuilding the Jerusalem Wall. So, chapter 1 and 2 ng Nehemiah, in-explain ni Pastor kung bakit kailangang i-rebuild ang Jerusalem Wall. So, backstory lang po, babalikan natin ng konti para maintindihan po natin. Yung book of Nehemiah, it happened nung panahon na ang mga Hudyo ay bumalik sa Jerusalem. Kasi sa Old Testament, book of Ezra and Nehemiah, sila po ay nasakop ng Babylons. Sinakop po sila. So, sinira po yung Jerusalem, sinira yung wall, sinira po ang kanilang temple, at ginawang captive yung mga Hudyo. Dinala sa Babylonia. Kaya di ba, alam natin yung story ni Daniel. Di ba, mga Jew ito na kinuha, dinala sa Babylon. Nung time na na-conquer ng Persia ang Babylon, natalo ang Babylon. So, yung king of Persia allowed all the Jews to go back to their homeland. So, dahil po si Nehemiah ay cupbearer ng hari ng Persia, hinayaan po siyang umuwi and supervise the rebuilding project. Okay, meron siyang, nung narinig niya na broken ang wall, bakit ba importante ang wall? Palagay nyo, bakit importante yung wall? Big deal siya, di ba? Kasi ang wall po ng mga nations during that time speaks of protection. Pag wala kang wall, hindi ka protected. The enemy will always conquer you. The enemy can always go in and out. Kaya ganun po sa buhay natin, mga kapatid. Kapag wala kang walls around you, you do not have the blood of Jesus around you, you do not have the walls of protection, labas-masok ang demonyo sa buhay natin. So, importante po yung covering ng wall. So, mahalaga po yun sa kanila kasi kapag wala kang wall, hindi protected yung city. Sa panahon nila, ang wall po, nandun po ang kanilang parang military forces. Meron silang mga watchmen. Parang sa panahon natin, mga police station ito. So kapag broken ang wall mo, wala ka nang pwedeng pagtaguan. Diba? Pwede ka nang pasukin anytime. It also speaks of dignity. Pwede kasi silang pagtawanan ng iba-ibang nation. Bakit? Pinili ng Diyos .
chosen nation. Walang protection. Parang tayo mga Kristiyano pero walang protection, palaging may problema. Well, hindi naman masama po ang problema. Ang problema po is one way of God testing us and disciplining us. Kasi may discipline process, may testing process, merong wilderness experience talaga para ayusin tayo ng Panginoon. But if you do not have protection at hindi ka man lang lumalapit sa Panginoon, anytime pwede kang pasukin ng iyong mga kaaway. So bakit siya importante? Because the wall speaks of the presence of God in their city. So, nung narinig siya ni Nehemiah, sobra siyang nalungkot. Sobra siyang umiyak sa Panginoon. Alam niyo po ba, pwede naman siyang walang pakialam eh. Kasi maganda yung posisyon niya sa Persia bilang cupbearer. Maganda yung buhay niya, taga-tikim ng pagkain ng hari. Lahat ng pagkain ng hari, inumin, sa kanya muna dadaan. 'Di ba? Kasi una siyang mamamatay. Pero, it speaks of luxury. It speaks of, yung good position. So, when Nehemiah heard about the broken wall and the broken temple, pwede naman niyang sabihin, wala akong pakialam. 'Di ba? So, sa ating church, 'di ba? Pag narinig nating may problema din si ganito, wala akong pakialam. Basta ako, nagsisimba ako. So, hindi po ganon. Nehemiah is a perfect example of a man after God's own heart. Umiyak talaga siya. At nakipag-usap siya sa hari. So, ang hari, because God's hands is upon Nehemiah, pinayagan siya ng hari na mag-leave of absence. Nag-leave of absence siya ng matagal. Sana lahat, no? Baka naman sa summit, isang araw lang hindi mag-leave of absence. Hindi mag-file ng leave. Sa encounter lang, hindi mag-file ng leave. Si Nehemiah nag-file ng leave ng matagal. I think 6 months yata or 1 year. Pag binasa po natin ang Book of Nehemiah, pinayagan po siyang umalis to supervise the building of the wall, rebuilding of the wall. So it's a task na enormous and massive, intimidating and physically exhausting. Why? Kasi ang city po, yung wall na i-rebuild nila ay parang 2.4 kilometers ang haba. So pag nilakad mo around the city pa lang to, hindi pa po ito yung Israel, Jerusalem lang. Importante sa kanila kasi yung Jerusalem, nandoon po yung temple nila. Kaya yun po yung kanilang concern. It will take you 60 minutes to walk around the wall. Siguro kung may sasakyan ka, mga 20 to 30 minutes mo ita-travel yon. At ang kapal niya ay two-way road. So parang ganito kakapal. Yung nandyan, two-way road. So ganun kalaki. And isa sa challenge ni Nehemiah, di ba captive sila? Konti lang po yung mga tao during that time. Kasi unti-unti po silang bumabalik sa Jerusalem. So it's a huge, it's a massive project. Parang sa atin po, yung Project Kanaan natin, it's a massive project. Amen? Napakalaki po niyan. Kasi ang kailangan po natin, 10 million para lumipat. Konti lang. Maliit lang po yan para sa Panginoon. But it's a massive, enormous, intimidating project. Talk about the Great Wall of China. Sino na po ditong nakapunta sa Great Wall of China? Wall of Berlin. Alam niyo po, nasa ano ko yan? Bucket list ko yung China. Pupuntahan ko yung Great Wall of China. Okay? Yan, compared sa Wall of Jerusalem, sobrang laki ng Great Wall of China. It's 5,200 times bigger. Kaya excited ako makita yan. Ang Berlin, ang Wall of Berlin, parang 39 times bigger. So maliit lang talaga yung sa Jerusalem. Pero for Nehemiah, who has been away for so long, and for the people who has been captive, malaki po siyang trabaho. Malaki po bang trabaho yung mag-life class? Sa mga life class team, we have been planning for 2 months. 2 months, di ba? Nasaan mo life class team? Parang wala na sa amin. Di ba? It's a massive, huge, intimidating task.
'Di ba? Every week, alam niyo po yung mga students po dito, ang ganda po, may mga welcome kit kayo and all. Alam niyo po bang every week kami nagmi-meeting para po diyan. So palakpakan po natin ang life class team. Amen. But Nehemiah, he worked with a team that shared the vision. So we can all relate to this. Kasi kahit sa family po natin, malaki pong responsibility ang magpaaral ng anak. Kaway-kaway po ang mga nanay-tatay. Ayan, mga nanay-tatay, mahirap po talaga. Amen? Mahirap magpaaral. Lalo na kung anak mo ambisyosa. Ay, may, may, may ambisyosa doon. But, we have to work as a team. Sa family po, we have to work as a team. Kailangan po natin sama-sama po tayo, tulong-tulong. So, sabi po dyan, he did not build alone. So, kanina we discussed na kapag may teamwork, mas magaan ang trabaho. Mas marami kang magagawa. So, it reminds me of one of the contest. May contest nito sa US yung horse pulling contest. Yung horse pulling contest, isasabak mo yung pinakamatibay mong kabayo. I think sa Texas po ito. Tapos, lalagyan sila ng mga weights. Lalagyan sila ng sledge. Yung sledge, yung nasa likod. Lalagyan sila ng weights. Kung sino yung may pinakamabigat at pinakamabilis na nakarating dun sa dulo, siya yung panalo. So the first one who wins na kabayo was able to carry 2,000 kilos. So ganun siya kalakas, di ba? Yung nag-second runner-up, 1,500 kilos ang kanyang na-carry. So ang sabi nung dalawang may-ari, itry kaya natin, itest natin, kaya ba nilang together, kaya ba nilang bitbitin ang 3,500 kapag sila ay magkasama? Tanungin niyo ako kung anong nangyari. Nangyari. Participation. Participation. They were able to carry 5,400 kilos. That's 2,000 kilos more. So, ibig sabihin, same people, when they work together, they become stronger. Amen? At si Nehemiah, alam po niya yung prinsipyo na yan. So, tayo po'y magbabasa ng salita ng Diyos. Okay? Sa chapter 3, magja-jump po tayo from verse to verse because ito pong chapter 3, punong-puno po ito ng mga pangalan. Maiksi lang po yung chapter, pero makikita nyo puro pangalan. So, liligtaan po natin. I think there are around 75 names na na-mention. And those names were never mentioned in any part of the Bible except Nehemiah. So ano pong ibig sabihin nun? Mahalaga sa Panginoon, yung faithfully, you are serving God. Your name is recorded. Amen? The Lord made sure na lahat ng nagtatrabaho sa wall, in rebuilding the wall, is written in the Bible. Kapatid, ikaw ba ay nakasulat na? Nakasulat ba tayo? Hindi pa. Ayan, magtrabaho daw po tayo in rebuilding the wall. Okay, let's all read this. Basahin po natin ang sabay-sabay. Okay, kayo po muna habang ako umiinom ng tubig. 1, 2, 3, go. Parang Encantadia lang, no? Sorry. Okay.
So, ikikwento ko na lang kasi puro mga pangalan, yung Hashabneya, parang Encantadia lang, di ba yung pangalan? Pero, si Nehemiah po ay, sa simula po ng chapter, naglilista na po siya kung sino yung mga in charge. Nakaka-relate po ba dito? Yung mga leaders, yung mga workers, nasa GC po natin o in charge ka sa pastoral care, Dre, may mga pangalan. Ganun po yung ginagawa ni Nehemiah. Kung mapapansin niyo po, sa chapter 3, wala po ang pangalan ni Nehemiah. Naglilista po siya kung sino yung mga in charge. So, mga pangalan po yung nandyan, sinabi ko nga kanina, but from that chapter, kukunin po natin yung acronym na team. Okay, sabay-sabay po tayo, sabihin po natin. 1, 2, 3, go. O, team. Okay, takes ownership, isa-isa. 1, 2, 3, go. Okay, tatandaan niyo po yung 4 na yan, ha? Na kailangan tayong lahat meron po niyan. Okay? Bilang mga bahagi at kabahagi ng gawain ng Panginoon. So, team, we take ownership. Kung mapapansin niyo po, sa verse 1, ang nakalagay din, Eliashib, the high priest and the other priests started to rebuild at the sheep gate. Ang mga priest po, they are in charge of the spirituality of the Jews. In charge po sila sa worship. At pwede nilang sabihin, hindi kami dyan. Kasi kami ay sa temple. Pero sila ang nagsimula ng pag-build. So, wala po silang kaalam-alam kung paano mag-build ng wall. Kasi trabaho po yan ng mga engineers at saka ng mga contractors, di ba? Pero sila mga priest, sa panahon natin, mga pare, di ba? At siguro mga leaders yan ng nation. They took ownership of the task. They act as owners. Hindi sila spectators na, okay, si pastor, nag-project Canaan. Pastor, kaya mo yan, pastor. Di ba? Kaya mo yan, pastor, listahan mo yung pangalan mo. Hindi po sila spectators. They stood up and said, we will build the temple. Kung mapapansin niyo po, pwede namang ang simula nila yung wall. Tama ba? Pero anong sinimula nila? Sheep gate. Ano po ang sheep gate? So, sa Old Testament, sa mga kasama ko sa devotion dyan, ang sheep gate po, siya po ay daanan ng mga handog. Daanan po siya ng mga for sacrifices ng mga Israelita. Anytime na meron silang iaalay, dun lang po sa gate na yun dadaan. And medyo weird, di ba? Bakit hindi yung wall? Bakit yung daan? Bakit yung alayan? Bakit yung daanan ng mga sheep? Bakit hindi yung wall? Alam niyo po sa buhay po natin, mga Kristiyano, para ma-build po ang protection at ang wall ng buhay natin, you have to allow the Lord to come in. Kailangan po ang una nating ayusin, yung place of worship. Yung heart po natin, ayusin po natin ang ating mga buhay, kapatid. Hindi po natin maayos ang ating family, ang ating wall, kung ang mga tatay at mga nanay, hindi sila ang unang-unang naglilingkod sa Panginoon. Amen? Tayo pong lahat, mga nanay at tatay ng pamilya, tayo po ang Nehemiah ng tahanan. Tayo po ang priest, tayo po ang watchman. So yung mga anak po natin ay ninanakaw po yan ng demonyo. Bakit sila ang mga next generation? So ang trabaho mo is to strengthen your faith in God. Kailangan ikaw ang unang-unang maglingkod. Buksan mo muna, i-build mo muna yung worship, i-build mo muna yung buhay mo, ino-offer mo sa Lord. Kasi yung mga gates, sa chapter po na yan, may 10 gates na binild. 10 gate. Before nila i-build yung wall, ang una po nilang inayos yung mga pintuan, yung mga gates. Kasi kailangan pumasok-labas ng mga tao, mga merchants, lahat ng pwedeng pumasok-labas, yung mga workers, and then they started building the wall. So, we take ownership of our family. Mga kapatid, hindi sila nagsisihan
The high priest and the priest did not stand on the sidelines. They led by example. Hindi sila nag-discuss ng problem. Nag-discuss sila ng solution. Anong sabi ni Eliashib bilang high priest? Let's go and build a wall. Wala nang nagtanong pa kay pastor, Pastor, baka mahirap yung project kanaan mo. Parang mali. May mali dyan sa project mo. Di ba? Anong ginawa nila? They stood up. They act as owners, not as spectators. So marami pong kailangang i-repair sa buhay natin. Meron po ba? Amen? Marami pong broken walls sa buhay natin. Broken yung wall of finances. Broken yung wall of relationship. Broken yung wall of communication. Broken yung wall of siguro physical health. Yung physical natin. Marami pong kailangang ayusin na walls sa ating tahanan. And bilang tatay or kung sino man, bilang Kristiyano, bilang anak ng Diyos, you have to stand up and say, I will take ownership. I will take the lead. Wala pong dapat panahon ng sisihan. Wala ba? Meron ba dito mga naninisi? Ikaw kasi, ikaw may kagagawan, di ba? So, dapat po katulad tayo ng high priest, na we take ownership, we find solution, hindi po tayo nagsisisihan. Repair the broken walls, but start with the gate. You start with the gate. Allow the Lord to enter, start with your relationship with God. So, pakisabi sa katabi mo, kaya mag-life class ka. Yan. O, sa kabila naman, mag-school of leaders ka. Ayan. Kasi yan lang po ang way para po maayos po yung relasyon natin sa Panginoon. Pwede po tayong lumapit sa Lord. Totoo naman po yun. Pero iba po if someone is guiding you. Amen? Diba? Kaya po nating mag-devotion mag-isa, kaya natin po yan. But if someone is mentoring you, mas maganda po. Mas mapapadali po yung pagdating natin sa ating destination. So, take ownership. Dito sa church, meron bang mga kulang? Diba, si Kuya Paul, hirap na hirap nang mag-drums. Baka naman po, merong marunong mag-drums. Diba? Mag-volunteer na. Diba, you take ownership. Wag nang kayo magpahanap pa. Wag nang, mauna ka na. Wala pang sign-up season, mag-sign up ka na. Diba? Ikaw mismo nagsasabi, Pastor, kulang talaga sa logistics. Walang naghahain. Ako na, magsa-sign up na ako kahit pa hindi volunteer season. Diba? Get your part of the wall. Repair the part of the wall. Amen? Marami pong walls dito sa church. Not a physical wall, pero marami pong mga wall na sinisira ng kaaway, lalo na yung mga relationships po natin. So, let's not allow the enemy to enter and break that wall. Ano po yung una? Ano yung una? Take ownership. Okay. Natututo ba tayo? Meron? Okay. Okay, number 2 is a team embraces diversity. Okay. Ano ba yung diversity? Differences. Kung mapapansin nyo sa verse, ang sabi dito, next was Oziel, son of Harhaya, a goldsmith by trade, who also worked on the wall. Beyond him was Hananiah, a manufacturer of perfumes. They left out a section of Jerusalem as they built the broad wall. So, diversity is differences in personalities, different profession. Diba? Iba-iba tayo dito. Merong lawyer, may engineer, pero naglilinis ng CR. Diba? Diyan kasi, goldsmith, anong kinalaman nun sa building? Anong kinalaman ng perfumer sa pagtatayo ng building? Di ba wala naman? Kung meron mang magrereklamo sila yon, magsasabing, Nehemiah, hindi ako pwede. Hindi nga ako marunong pumukpok eh. Di ba? Tagagawa lang ako ng perfume. So sa church natin, there will be differences. Sa family po natin, there will be differences. Hindi po pare-pareho ang ating mga anak at ang ating kapamilya. But one thing is for sure, they have a gift that you can use in a team. Lahat po tayo may gift. Naalala ko yung mga bata nung Saturday dagsa sila dito nung Saturday, nung kalampang Saturday. Sabi, yan, sila tumaas ang kamay, di ba? Taas ang kamay ng mga bata. Yan, yung mga bata. Mga bata. Ayan. Sobra akong na-blessed.
Kasi nung sinabi ko, magpunas kayo ng upuan, binaba nila lahat ng upuan. Kaya lang inayos ko ulit kasi di ba ayos yung pagkakalagay. Pero may mga gift po tayong lahat. Ang sabi po ng Romans chapter 12, ang sabi doon, all of us are given gifts according to our desires and capabilities. So if your gift is to encourage, then encourage. So yung encouragement pala, yung nag-i-encourage ka ng tao, it's a gift from the Holy Spirit. Di ba? Meron ba dito yung pag nagsalita, ang galing mag-encourage? Regalo pala ng Diyos yun. Hindi pala siya dahil magaling ka lang. Di ba? It's a gift. If your gift is to show mercy, yung tumutulong, yung yung you care for people, that's a gift from the Holy Spirit. If your gift is teaching, then teach. If your gift is leading, then lead. If your gift is singing, then sing. Kanya-kanya po tayo ng gift sa family po, ganyan din. I remember nung kami, nag-uusap kami sa bahay po kasi namin, may mga moments kami na pag nagtatrabaho kami, meron kaming mga sharing time. Sabi ko, anak, alam mo, we can be so powerful for the kingdom. Alam mo kung bakit? Si Ate Angela ang galing sa administration. Magaling siya sa admin. Si Hannah, magaling sa marketing yan. Magaling siya sa technical. Sabi ko, anak, I am good in management and leadership. Yan ang aking gift na binigay ng Lord. Si Pastor, magaling sa connections. Napansin niyo ba? Yung gift ng pastor natin, ang galing niyang kumonek. Si Don, magaling sa kliyente. Magaling siya sa clients. Si Tom, magaling siya sa mga technical. Magaling siyang gumawa ng mga apps. As a family, we can be so powerful for the kingdom of God. Kailangan lang po nating makita. Baka hindi natin nakikita yung gift ng mga anak natin. Let's ask God to show us kung ano yung gift natin. Meron po yan. Hindi po tayo iniwanan ng Panginoon nang wala po tayong kakayanan. Ang sabi po ng Deuteronomy, chapter 8, verse 18, it is the Lord who gives you the ability to produce wealth. The Lord doesn't give wealth. He gives the ability to produce. Baka naman po may mga gift tayo sa business. Kesa naman po tayo from paycheck to paycheck to paycheck ang ating ginagawa, ay baka naman mas magyumaman ka sa negosyo. So discover your gift. Dito, iba-iba sila ng trabaho. But they shared their gift and their skills to build the wall. Meron pong wall ang ating mga tahanan. Meron pong wall, sa spiritual realm po, dapat nakikita po ng demonyo kung ang wall niyo po ay broken or restored. Nakikita po ng kaawayan. For those who are not in the training yet, yung wala pang School of Leaders 1, ayan, inaaral po namin yan para mas open po tayo doon sa gawa ng kaaway. Sa spiritual world po, nakikita ng kaaway kung ang wall mo ay broken or restored or strong. So tingnan po natin, paano ba natin marirestore ang wall ng ating buhay, ang wall ng ating family. Iba-iba po yan ang gift. Yung ating mga anak, hindi lang po natin na-discover kasi mas nakafocus po tayo doon sa wala tayo. Wala eh. Ask the Lord to tell you or to show you kung ano yung gift mo. So, diversity. The builders in Jerusalem came from different backgrounds. So, merong mga merchants, merong rulers, may family, may mga, sa pagbibuild ng wall nila, sa pagbagsak ng wall, kasama po yung mga tahanan ng mga pare. So, may mga tao po dyan na nag-build ng sarili nilang tahanan. At hindi lang yon, binild po nila yung tahanan ng neighbors nila. So, iba-iba sila ng task, kanya-kanya ng task. Ang tanong ko ngayon, anong part of the wall ka naka-assign? Anong part of the wall? Naka-assign ka ba sa logistics? O naka-assign ka ba sa presiding? Anong part of the wall ang sinasabi sa iyo ng Panginoon? Sa family, anong part of the wall ang sinabi ng Lord for you to build? Alam na po ba natin yon? Are we asking God to give us guidance? Ang wisdom po natin ang gagaling sa Panginoon. So, ang mga tatay-nanay po dyan, malapit sa akin ang mga tatay-nanay, huwag niyo po nga asahan ng mga anak niyo maglingkod sa Lord kung kayo hindi naglilingkod. Amen? Dapat mauna po kayo. Totoo po yan.
Kami po ni pastor, nagpapastor kami, pasaway po mga anak namin. Ang hirap niyan dalhin sa church, talaga. Pastor na kami nun. Ano yan, binibit-bit talaga namin. Pero nung nakita nilang no matter what happens, kahit may mga problema kami, we continue to serve the Lord. Ayan na, nauuna pa sila sa church. Aga nila kanina, 8:10. 8:10 yata nandito na sila. So, unahin po natin yung ating mga sarili. Wala pong single group, walang isa na pwedeng mag-rebuild ng entire wall alone. Sa family po natin, hindi po pwedeng kaya ng tatayan mag-isa. Kailangan po ang nanay kasama. Amen? Iba po ang skills ng nanay. Naalala ko yung napanood ko doon sa, nagpipreach yung pastor, sabi niya, kapag gusto mo daw kapag gusto mong lumangoy at makarating sa kanto, sa dulo, ang kausapin mo mga tatay. Kasi malakas sila, di ba? Pero kapag gusto mo daw makarating doon, ng mga 2 seconds lang kausapin mo nanay. Kasi madiskarte ang nanay. Iba-iba ko po kasi ng skills. Iba-iba ng gift. So, hindi pwedeng tatay lang nagtatrabaho. Dapat ang nanay magaling na manager. Dapat ang anak magaling sa bahay. Ganon din po sa church. Hindi lang po si pastor. Dapat yung mga directors po dito, hindi lang by name. Dapat you stand up and say, we will rebuild the wall. Amen? Amen? Kasama po ba namin kayo? Kayo po ba ay Eliashib? Kayo po ba ay Nehemiah? Or kayo ay meron yung pangalan na binanggit ni Pastor nung chapter 1, yung taga-Kutya, diba? Sana hindi po tayo yon. Nalimutan ko na yung pangalan niya. Kinakalimutan ko po kasi yung mga nangungutya. Sa chapter 1 po yon. So sana po tayo po ay tumulong sa gawain ng Panginoon. Focus on the mission, not on the differences. The builders succeeded because they concentrated on rebuilding the wall rather than on what made them different. Bring something to the table, but appreciate and value what others bring as well. So iba-iba po tayo. For example, si Precious, magaling siya sa keyboard, di ba? Pwedeng may mga magaling sa maglinis dito ng church. 'Di ba? Magaling magpunas ng wall. 'Di ba? Magaling mag-tech. So, lahat po tayo, meron po tayong kanya-kanyang inatas ang Panginoon. Amen. Palakpakan nga po natin ang Lord. Hallelujah. If we truly love God and His church, we will contribute our God-given gifts and capacity. Baka naman po, merong magaling magturo. Merong anointed to teach. May anointed to preach. Diba? Kahit ano po yung pwede nyo makontribute, the Lord is surely going to bless you. All of you together are Christ's body and each of you is part of it. Here are some of the parts that God has appointed for the church. So, tingnan nyo po kung nasaan po kayo dito. Merong apostle? Meron ba ditong apostle? Baka hindi nyo lang nadidiscover na when you pray, apostolic yung prayer mo. Baka hindi mo lang alam. Diba? So you ask God, baka naman apostle ka, baka naman propeta ka. Or baka naman teacher. Or then those who do miracles. Ito yung nagpapalaya ng, nagpapagaling. Those who have gift of healing, those who can help others. So sabi ko nga sa inyo, yung pagtulong is a gift. It's a gift. Kasi hindi po lahat ng tao may compassionate heart. Hindi po lahat ng tao ay caring. Meron pong tao walang pakialam. May tao po matigas ang puso, not because they're not good or they're bad or meron silang malaking kasalanan yon, but because may mga kanya-kanya po tayong pinagdaanan. Pag napapansin niyo po, pag inugat niyo po yung ugali ng isang tao, meron pong root cause. Meron pong mga pinagmulan. So, yung gift of leadership, and yung speaking in tongues, yung din pala ay gift. Sino dito nag-speaking in tongues? When you pray, amen. So yan po ay gift. Hindi po yan binibigay sa lahat. So if you are not speaking in tongues, don't feel bad about it. Kasi iba-iba po ang pagtanggap po natin ng anointing of the Holy Spirit. So that's another topic for another time. Okay, we need one another to build God's kingdom. Sabay-sabay nga po tayo. 1, 2, 3, go.
Ang tanong, are you one of them? Pakisabi sa katabi, pakitanong nga, kasama ka ba namin sa ACP? Parang wala eh. Yun na nga lang, hindi nagpa-participate. Sige, pakitanong yung katabi mo, kasama ka ba namin sa ACP o bisita ka? Okay. Sana kasama po namin kayo. Okay, dito eto, yung people from Tikowa. Actually, yung mga names na nabanggit sa buong chapter, 75 individual names. Pero may mga group of people. Dito, yung mga taga-Tikowa, they are outside Jerusalem. Hindi sila mga Hudyo. Sila din po ay tumulong kahit ayaw ng supervisor nila. 'Di ba? Over my dead body. Tutulong ako sa gawain ng Panginoon kahit hindi ako talagang taga-Jerusalem. So, marami pong tumulong dyan kahit yung mga people of Jericho, tumulong po sila. So, kaya yung temple po, they were able to build it for 52 days. 52 days po na itayo nila ang wall with 10 major gates. Ganun po kabilis ang nagawa ng team. Unwillingness to serve reveals a heart problem, not a skill problem. So kung wala pa po kayong ministry, daan po muna kayo sa life class. Tapos pwede po kayo mag-volunteer. Be part of what the Lord is doing in this church. Huwag po kayong spectator. Huwag po kayong taga-tingin or taga-observe. Do something. Get the part of the wall that God is telling you to build. Amen? Baka naman may gusto mag-volunteer sa kids. Diba? Ang dami po nating kabataan. Okay, and number 3. Ano yung number 1? Ano? Takes ownership. Number 2? Embraces diversity. Okay. So again, yung embraces diversity, kapatid, do not expect people to be like you. Okay? Hindi po tayo magkakapareho, ha? You embrace diversity, yung differences po natin. As long as we are focused in one mission and one vision, then we're good. Okay? Number 3 is a team is aligned to the vision. Okay. Importante po yung alignment. Importante po, communicated sa family natin, what do we want to achieve? Ano yung pangarap natin? Dapat po aligned yan. Hindi lang po yan sa company. It's important na may clarity sila ng vision, ng pangarap, ng goal. What's in it for them? People will do the work if they understand what's in it for them. Kapag yung objective mo, yung goal mo, naintindihan nila, magtatrabaho po yung mga yan. Ang tanong po, ikaw ba mismo, clear ba sa'yo yung vision mo sa buhay mo? Kasi kung hindi mo talaga alam kung saan ka pupunta. Wala kang direksyon. So, sa church natin, we have to be aligned in the vision. Kailangan will clearly communicated. Kasi si Nehemiah sa chapter 1 and 2, in-explain po niya sa mga tao, ito po yung challenge natin. Kailangan nating i-build ang wall. Otherwise, makakapture ulit tayo ng ating mga kaaway. So, sa inyo pong school, sa mga bata, malinaw ba ang pangarap nyo? Malinaw. Alam nyo kung saan kayo pupunta. Sa mga nanay, tatay dito, communicated ba sa family nyo kung ano yung pangarap nyo as a family? Alam ba nila kapag may mga utang kayo? Dahil sa nag-aaral sila, dapat alam po nila yan. Parang si Hannah, kinausap namin niya, anak, eto na talaga ang natin. They have to understand why we're doing it. They need to understand ano na yung status ng buhay natin. Kaya alam niyo po, kaya yung mga anak natin, o yung mga kabataan, wala silang pakialam, hingi lang ng hingi ng pang Starbucks. Kasi hindi nila alam ang challenges nyo. Hindi na nila alam ang problema ng magulang. Ganon din sa mga anak, sa mga magulang. Kaya pinapagalitan yung anak, tamad daw or whatever kung ano yung problema nila. Na itatanong ba kung anong problema ng anak? Is it clear? Meron ba silang open communication sa bawat isa? So dapat ang vision, we are all aligned. Dito sa verse na to, sa chapter 1, nakalagay doon, they started to rebuild the sheep gate. And then they dedicated. Diba? Yung sheep gate yung ginawa nila. Sa verse na to, ang nakalagay naman, si Hasina, yung fish gate naman,
ang kanyang binild. Ito naman, yung inspection gate. Marami po yan, 10 gates po yan. So, bakit alignment? Alam nila, ang sisimula nila, yung mga gates muna. Okay? Kasi, pag nag-divide kayo, yung isa yung wall ang ginagawa, yung isa yung gate, baka hindi nyo matapos yan. Mali pala yung ginawa nung isa. May gagawin pa palang gate dun sa isa, nilagyan mo na ng wall. Disaster, di ba? So, importante, may alignment, may vision. Kapag may division, magulo po yan. Pag may unity po tayo and we are aligned on the vision, we will all stand successful. Amen? Amen. Imaginein mo na lang, kung sino man yung name niya, nagagawa siya ng sheep gate. Katabi ng sheep gate, nilagay, yung iba gumawa ng wall. Tapos inikutan nila puro wall, di wala na yung mga gates. Di ba? May disconnect talaga eh. Kapatid, may gate akong lalagay dyan, nilagyan mo ng wall eh. So tatagal tayo, i-build ulit yung i-break ulit. So same thing po sa ating relasyon. Any relationship, it applies to any relationship. Dapat malinaw po kung ano yung plano. Baka naman ang tagal-tagal nyo na mag-boyfriend, ano bang plano nyo? Kapag, sabi nga ni Pastor, kapag walang plano po ang lalaki, layasan nyo po yan. Pag walang kino-communicate sa'yo na ganitong taon tayo, wala man lang minimension na ganyan, ay iwanan nyo po yan. Ganon din po sa babae, kapag walang clarity ng vision, walang plano, walang intensyon, walang commitment, hindi po worth na maghintay. Amen? Coming from Ate Jean Claire. Di ba? Love you, Ate Jean Claire. Love ko yan si Ate Jean Claire. Totoo po yun. Kailangan po malinaw na malinaw. Okay? Hindi po, wala po yan sa matagal na engagement o matagal na may boyfriend, girlfriend. Yan po ay ano po ba yung intention? Ano yung plano? May plano ba? May vision ba? May pinapakita ba sa yung plano para sa'yo? Kasi kung wala, it's about time to say goodbye. Goodbye na daw. Goodbye na daw. Importante po yung alignment, okay? Okay. Teamwork requires alignment. Everyone must follow the vision of the leader. Kapag dalawa po ang vision, division po yon. And God is not the author of division. Okay? Ang binibigyan po ng vision ng Panginoon, ang setup po ng ating church, at kahit naman sa beginning pa man, sa Genesis, palaging ang Diyos, ang lalaki, ang asawang babae, mga anak, ministry po yung nasa ilalim. Ministry. Pero ang una po ang Diyos, pangalawa po ang lalaki. Baka po nagkakamali tayo ng setup. Kaya yung walls natin, broken. So, sundin po natin yung setup ng Panginoon. Okay? Una ang church, una ang Lord, pangalawa si pastor. Ang vision po, binibigay po sa pastor. Hindi po sa mga miyembro. Kung hindi, dahil God is a God of order. Pag nilagay po ng Lord ang vision para sa ating lahat, kagulo po yun. Yung ang sabi ni pastor, pupunta tayo, Project Canaan tayo, lilipat tayo doon. Pastor, ang sabi ng Lord sa akin, dito lang daw tayo. Nagkaroon ng division. Okay? Iisa lang po ang vision. At isang tao lang ang binibigyan ng Lord ng vision sa isang church. Ngayon, ano ang confirmation that that's a vision from the Lord? Kapag kinast yung vision, naiintindihan po ng mga tao. Kasi the vision has anointing in itself. Amen? Meron po siya. May ano po yan, meron po yung kapangyarihan kapag yan po ay nanggaling sa Panginoon. So, importante po yung alignment. At number 4, mutual support. Ano po ulit yung una? Takes ownership, embraces diversity. Pangatlo, kailangan alignment, mutual support. Okay. Sabi dito, si Meremoth, son of Uriah, and grandson of Hakuz, repaired, parang talagang
ano, Encantadia, no? Hakuz repaired the next section of the wall. Beside him were Meshullam, son of Berechiah, the grandson of Mesheshabel, and then Zadok, son of Bana. Next to them, may explain ko kung bakit. Next to them, Ezer, son of Jeshua, the leader of Mezpah, repaired another section of wall across from the ascent to the armory near the angle in the wall. Next to him was Baruch, son of Zabai, who zealously repaired. Kumuha na kayo ng pangalan ha, ng mga papang anak nyo, gano'n. Maganda po yung Baruch. Baruch, son of Zabai, who zealously repaired an additional section from the angle to the door of the house of Eliashib, the high priest. Okay. Hindi ko na kinuha lahat ng verses. Pero kung mapapansin nyo, merong beside him, next to them, next to him. Yang phrase po na yan was mentioned 75 times sa chapter 3. Nakalagay po doon, next to him, parang ito, next to him was Precious building this section of the wall. And beside him was this person building the wall. Parang ganito, pwede bang kumuha ng volunteer? Meron? Next to him, ito to. Halimbawa si Ate Precious is building the gate. Okay. Next to her, I see Ate Teya. Ate Teya is building the horse gate. Yan. Okay. And next to her ay si Kuya. Lalaki, builders eh. May builders, lalaki ang builders. Si Kuya Daniel is building the inspection gate. Ayan. And next to him is Kuya Gabriel. Ayan. Okay. Ang sabi po doon, next. Magkakasama po sila, magkakatabi. Ano ang purpose? Bakit kailangan silang magkakatabi at magkakasama sa buhay na to? Kuya, teamwork, di ba? Kasi kapag nakikita ng isa na nagtatrabaho yung isa, gaganahan yung isa, di ba? Compared sa, nandito si Kuya nagtatrabaho, yung isa nasa SM East nagtatrabaho, medyo malayo. So next to each other. Kasi in the event na merong kaaway, diba? Kayang-kaya nilang magtulong-tulong to fight against the enemy. Tingnan natin, Kuya. Ayan, next to him, ganon ka. Next to him, yan. You are building the wall. Yan, you are building the wall. You are building the wall. Ayan. Kapag ganyan po ang ating pwesto, kahit anong tulak ng demonyo, hindi po yan tutumba. Kasi meron po silang lakas. So, lahat po tayo, we are designed to be next to each other. Lahat po tayo, kinikilig sila. Sabi ko, nagbi-build tayo ng wall. Di tayo nagbi-build ng relationship dyan. Okay, nagbi-build tayo ng wall. So we need to encourage one another. Okay? Kapag yung isa ay bumagsak, mabag ka. Hawak ka lang. Yan. Kailangan yung isa will lift someone up. Hindi siya basta-basta matutumba because someone is protecting him. Ganun po tayo dito sa church. Okay? Hindi po tayo natutuwa na ang isang tao bagsak na sa buhay, tapos ikaw tuwan-tuwa ka pa. Okay? Ang disenyo po ng buhay natin is to work in partnership with one another and partnership with God. Amen? Palakpakan po natin sila. Thank you. Thank you. So, ganyan din po ang setup ng family natin. Kailangan po may barricade tayo. We have to barricade and barricade your home with the wall of faith in God. Dapat binabarikadahan natin. Walang demonyo dapat makapasok sa tahanan natin because the watchman is there fighting for their family.
Amen? Amen. Palakpakan po natin ng Panginoon. Hallelujah. Ang sabi po ng Galatians 6:1-2, brothers, if anyone is caught in any transgression, you who are spiritual should restore him in a spirit of gentleness. Keep watch on yourself, lest you to be tempted. Kapag daw ang isang tao has fallen, tempted, ang trabaho po natin to restore. Restoration po tayo, hindi po tayo nagja-judge. It's between them and God. Kung may nagkamali, it's between him or her and the Lord. Ang trabaho po natin is to lift someone up. The best exercise daw po sa puso is to reach down and lift someone up. Yun daw po ang best exercise of the heart. Hindi nakakatuwa lahat ng tao. Tama ba? Amen. Marami nagpapasaway. So ang challenge sa atin, will you still be gracious and be compassionate kapag ang taong ito bumagsak sa buhay? So our goal is to live in partnership with the Holy Spirit and be a blessing and be the strength and encourage one another. So sa church po na to, bawal po ang kanya-kanya. Meron po bang nagkakanya-kanya dito? Ipapa-adapt ko. Ang pamilya po ng ACP, we are here to encourage one another. Bawal po dito ang judgmental. Okay? Kapag tayo po ay nakakita ng isang taong bumagsak, it's about time for you to stand up for that person and pray for that person. Okay? Tayo po ay mga prayer warriors, mga watchman po tayo, mga ministers tayo, mga military, spiritual armies po tayo. Hindi po tayo basta-bastang natitinag ng demonyo. Bear one another's burden and so fulfill the law of Christ. So sana po, kinikerry po natin ang burdens ng bawat isa. Okay? Hindi po tayo nagiging cost sana. Sabi ni Pastor, nag-send siya ng message sa GC, wag daw po tayo magang dahilan parang isang tao umalis sa church. Dapat maging dahilan tayo para ma-empower ang bawat isa kasi yun po ang trabaho ng mga Kristiyano. Okay? Wag po tayong judgmental. Great visions are accomplished when people work together, not when individuals try to do everything alone. Kasama po ba namin kayo? Kasama namin kayo? Praise the Lord. Maraming salamat po sa mga kasama namin sa live class. Alam niyo po Alam niyo po ba nakakatuwa ang live class? 64 ang students, 39 ang staff. Ganon kadami. And they are so willing. And later on, pag nakagraduate na po kayo, kayo naman po ang nasa life class. Magpapahinga po kami. Kayo po ang tutulong. At nakakatuwa na these people are coming together to serve God and to serve His people. So we are so thankful. Take care of your section of the wall while keeping the bigger mission and in mind. Our mission is to lead people to God, to bring the relationship back sa Panginoon. Ibalik natin sila sa paanan ng Panginoon. So do your part. Maaaring hindi namin kilala bawat isa, ang mga personal struggles nyo, but someone knows something. Parang nakakatakot, no? Someone knows something. Parang ano lang. Someone knows something. So, maaring katabi mo yan, mas kilala mo siya, encourage. That's a gift that the Lord has given us. Amen? The wall was not built by a hero. It was built by neighbors. Amen? Sa buhay ni Nehemiah, hindi naman siya ang nag-build. Siya ang nag-lead. Siya ang nag-manage. But the neighbors built their houses and their walls. So, importante po ang teamwork. Amen? Dito po ako magtatapos. So, yan po ay geese. Skein of geese. Pag mga lumilipad po yung, pag isa goose, di ba goose? Gansa. Maaring wala sa atin gaano niyan, pero sa part ng Canada,
sa northern part ng Amerika at sa Alaska, marami pong mga geese. O, gansa. Nakakita na kayo ng gansa? Siguro sa mga ano lang, di ba? So, usually, sila po ay lumilipad in V formation. Bakit kailangan nilang lumipad? Nagta-travel po sila ng malayo. Nagmamigrate po sila. Kasi during spring and fall, wala po silang pagkain. So, kailangan nilang lumipat sa isang malayong lugar at doon sila magstay. So, nagmamigrate po sila. And they would normally and always fly in a V formation. Ano po ang purpose ng V formation? Meron kasing isang leader. Una, may leader sa unahan. Pangalawa, kaya siya V formation kasi each of them can see one another. Nakikita nila kung sino yung struggling, kung sino yung nawawala sa linya. So, lilipad sila ng ganyang formation. Yung leader, kapag siya ay lumipad, pinipave niya yung air. Hinahawi niya yung current o yung tawag doon, yung lakas ng hangin para yung mga gansa sa likod, makalipad sila ng mabilis. Makalipad sila, mag-sustain yung kanilang strength. May time na napapagod yung leader kasi yung leader na yan, siya ang tagasalo ng hangin. Ini-spread across niya yan. So, ang gagawin niya, kapag napagod siya, pupunta siya sa likod. And someone will take the lead. Walang nagtuturo sa kanila ha, ganun kagaling ang Panginoon. Walang magtuturo sa kanila. Pag nakita nila na yung leader nila ay pumunta sa likod, it only means pagod na siya. Someone will take the lead, pupunta siya ulit. So, V formation ulit. Magti-take turn sila kasi malayo yung kanilang biyahe. Kapag merong isang nanghina, at bumabagal, merong dalawa sa formation na babagal din. Babagal sila, sasabayan nila yung isang mahina. At kapag dumating sa point na kailangang magpahinga nun, sasabayan nilang magpahinga. May iwanan sila sa formation, di ba? Hindi nila haalisan yon hanggat hindi lumalakas at hindi niya kayang lumipad. Kapag may panibagong formation, at panibagong grupo na lumilipad, they will join. Magjo-join sila, kasama pa rin nila yung isa. So, ang ibig sabihin nun, wala po sa ating hindi dapat walang pakialam. When someone is so down, we have to be there for them, to care for them. Kasi si Jesus, hindi po tayo iniwanan. Nung panahon na tayo ay on our way to hell, hindi po tayo iniwanan ng Panginoon. So you do the same thing. Hindi ko alam kung ano yung mga pinagdadaanan nating lahat. But Jesus is our leader. Siya ang leader natin. He paves the way for us. Yung current ng hangin, sinasalo niya para sa iyo, kapatid. Para ikaw ay lumakas. And we are here. Andito kami na kapag nangihina ka, we will also slow down. We will not judge you. Hindi namin kayo sasabihang Kristiyano ka, pero ang hina-hina mo. We will slow down and be there for you until such time, kaya mo nang lumipad ulit. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Pwede po ba tayong tumayo? Ano po ang, siguro tanungin natin yung sarili natin. Ano ba ang broken walls sa buhay ko? Ano ba ang kailangan ng rebuilding? God is in the business of restoring. May restoration po. I-restore ka ng Panginoon. He will never judge you. He will never leave you. God is in the business of rebuilding. Kailangan mo lang work in partnership with God. Hindi pa tapos ang Panginoon sa buhay mo. Marami pang aayusin ng Lord. But one thing is for sure, He will never leave you nor forsake you. So ano po yung broken sa atin? Broken relationships? Broken ba yung ating tiwala? Meron bang kailangang ayusin? Kapatid, you start with rebuilding the sheep gate. Rebuilding your worship,
rebuilding your relationship with God. Amen. Can we just close our eyes? Gawin po natin tong personal sa Panginoon, sa buhay natin. Lord, kailangan namin ng lakas. Lord, we need you to rebuild us, Lord God. Help us rebuild our wall. Tulungan mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami to work as a team, Lord, hindi lang sa church, kundi sa aming family. Lord God, gamitin mo kami sa aming pamilya, Panginoon. Maaring meron dito, yung pamilya hindi maayos ang relasyon. Hindi pa huli ang lahat, kapatid. God is in the business of restoring not just your relationship with your family, but restoring your relationship with God. Hallelujah. Can we just sing this song? Gawin po nating personal prayer itong awit na to.